konti na lang ba o wala na? Ay, lahat kilala na pala ang isang Ate Sara. May-ari ako ng St. Gerard Construction, mas kilala nyo, tama ba? Ang kabilang, yung isang may-ari nun, yung aking better half, sorry, nabisaya ng konti. Better half si Kuya Curly. Hindi po totoo ang chismis na iba ang may-ari ng St. Gerard. Nandito talaga si Gerard, yung panganay kong anak. Andyan, ayun. Patunay hindi totoo ang chismis. Arthur Aquino. Sir, gaano na kayo katagal dito sa Pasig? Dito na po ako pinanganak sa Kanyugan, Pasig. Sino yung mga unang naging mayor ng Pangasinan dito? Si Mayor Caruncio. Diyan po ako nagtrabaho, diyan ko po pinalaki yung mga anak ko, diyan ko po binuhay ang pamilya ko. Kay Mayor Caruncio po. Yung mga dating na naging alkalde, namuno dito sa Pasig, ano yung mga nung nakikita niyo na mayroong nabago? Itong mga Eusebio, maganda rin ang naging palakad po ng mga Eusebio. Marami rin pong naipatay yung mga eskwelahan, mga karsada. Marami rin mga nagawa ang mga Eusebio. Ngayon kasi, dahil sa social media, alam niyo naman kung ano-ano yung mga sinasabi kahit hindi naman nila kilala yung tao. Di ba? Po yun. Marami kayo naririnig. Pati ikaw, naapektuhan ba sa ganon? Opo, naapektuhan din po. Dahil siyempre, maski alam ko po na hindi naman totoo, pinapalaki nila ang meron katulad na isang kandidato natin, nagkamali lang ho ng salita, biro lang. Sa totoo lang po, marami po naman talagang nagjo-joke-joke. Minasama na nila agad. Kawawa rin po naman talaga yung kandidato natin na ganun ang nangyari sa kanya. Pero ngayon, sa nakikita nyo from the past, anong nais nyo sa Pasig? Mas may pagbabago pa rin ho na dahil pa hindi naman po sa dahil ito pong pwede pong sabihin niya ito kasing mayor natin na si Vico, magaling nga ho, sabi nila magaling din, kaso nga lang kulang din sa gawa, wala naman kung napagawa rito sa atin sa Pasig yung mga proyekto naman ng dating mayor natin, hindi naman niya itinuloy. Dapat yun, tinuloy niya para mga naputol lang ang project Oo, totoo yan. Mga pumapasok sa politiko na kapag sila ang tumakbo at nanalo, yung mga dating proyekto na dapat itutuloy na lang, nababasura dahil hindi nila kaalyado. Anong opinion nyo dito? Bilang residente, nagbabayad ng tax sa mismong Pasig, dapat ba ganun ang maging attitude ng pumapasok sa politiko? Opo, dapat itutuloy nila dapat ang maging yung iniwan po ng dating nanungkulan, dapat ipagpatuloy nila. Para hindi nakikita po namin, wala hindi naman tinuloy. Tsaka wala ho kaming, sa totoo lang po, wala naman kami nakitang pinagawa niya, pinaayos namin. Pero sa pamamalakad, maganda niya. Maganda performance niya. Kaso nga lang yung kulang lang sa... So hindi nyo naramdaman? Opo, totoo. Wala. 68 na po ako. Mas maganda kung yung manunungkulan ngayon, yung magiging natin, dapat lalong Pasig, lalong nila pagandahin pa lalo, ayusin ang mga lalo tungkol sa mga kabataan, dapat nila yung tulad nga maraming droga, mga dapat magtayo sila ng para yung kabataan mapokus sa mga sports, malayo sila sa mga bisyo, puro sa sports na lang tututok, para ganon. Anong gusto nyo sabihin sa kapwa nyo, pasigyan nyo? Itong nalalapit na 20 days na lang yata, eleksyon na. Ito sa mga kapwa ko pasigyan nyo, piliin nila dapat yung nilang yung boboto nilang para maging mayor natin. Ang mayor po natin talaga magpapatakbo ng niyan. Isipin nila mabuti kung sino ang dapat talagang maging
maging uupong mayor sa atin para maano lalong gumanda ang Pasig na mapaayos. Yung kay Vico, anong grade ang bibigay mo? Yung mga 60. Dito kay Diskaya na bagong papasok sa politiko, dating alam naman natin na ano siya, na businesswoman at noon pa nga tumutulong na raw to. Anong grade Yung ang balita bibigay nga mo? namin. Sa akin, no, 90 ho sa akin yan. 90. 90 pa lang pero oras na ano, makita pa namin lalo ang mas maganda pang iano niyan, 100%. Pero sa akin, 90 ang ibibigay ko sa kanya. Hindi ba dahil to sa programang ibinababa niya? Hindi naman po. Alam parang sa akin po yan si Ate Sara. Ano yan talagang nung araw pa tumutulong na raw po talaga yan. Ano na talaga ho yan, palatulong. Yan ang sa akin. Tsaka isa pa, parang nakikinikinita namin na mas gaganda ang Pasig. Mas maraming mapapatay yung eskwelahan, ospital. Yun ang naano namin ang mga proyekto. Maano po niya. Marami siyang anong mga eskwelahan, ospital, yung mga talagang pangangailangan ng mga Pasigueño. So naniniwala kayo na kaya niya gawin? Opo, yun paniwala namin po. Sa akin po pero halos nakikinig ako, marami po talagang may tiwala kay Sara Diskaya. Matatalino mga Pasigueño, hindi lang nabibigyan ng opportunity. Bakit tayo kukuha sa ibang lugar? Dapat Pasigueño. Kasi ang Pasig ay para sa mga Pasigueño. Yan. Sinasabi ko sa inyo, sa akong ina, no, na nagsumikap. Tinataguyod ko yung 4 na anak ko na kasama ang asawa ko. Isa din akong babae. O karamihan dito babae, no? Na sumikap din ako, na nagtrabaho din ako, naging isang empleyado din ako. Nakatulad ng karamihan ng mga Pasigenya dito. Isa din akong negosyante na napalaki namin o napalaki ko yung aking negosyo. Ako, ang pangarap ko lang, no, maiangat ang kalidad ng buhay ng bawat isang Pasigueño.